Ngayon naman, kikilalanin natin at makakapanayam, ayan, ang kanilang top 1, ang nanguna, ang pinaka sa mga magagaling at mahuhusay na kadete. Wala pong iba kundi si Police Cadet Mark Joseph L. Vito, sir. Good morning, sir. Congratulations po. Again, pakilala po at kung saang lugar po. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Police Cadet Mark Joseph L. Vito. Ipinagmamalaki ko po, ako po ay Tubong Gloria Oriental Mindoro. Ako po ang kasalukuyang Cadet in charge ng Corps Publications, ang official publication ng Cadet Corps Philippine National Police, and at the same time, I am the 1st Battalion Standard Officer and the recipient of Presidential Kampilan, Journalism Kampilan, and Best in Forensic Science and General Education. Wow, ang dami naman nun, sir. Ayan, so once again, congratulations po sa iyo, sir. At alam ko po na talagang ang buong class mo ay nagbubunyi, nagpupugay, ang iyong pamilya sobrang saya, ang buong akademya sobrang saya dahil po ikaw ay top 1 at the same time gagraduate ka na po sa darating na April 29. Ano ang pakiramdam na maliban sa gagraduate ka ay ikaw pa ang top 1? Unang-una po sa lahat, syempre, I feel happy and emotional, syempre. Kasi all throughout ng naging journey ko sa PNPA is hindi naman naging madali. We have been through a lot of struggles and challenges, and I feel proud sa sarili ko na nakaya ko, nalalampasan ko lahat ng yun with flying colors pa. And syempre, masaya ako na still nagawa kong masaya yung parents ko sa achievement ko, and I feel excited na mag-serve sa ating bayan. Ayun, napakagandang narrative from sir. At para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, simula pala nung ikaw elementary, sir, hanggang sa oras na ito, lagi kang top 1? Yes, sir. Aba, hindi pala nakakapagtaka, na ikaw rin yung manguna sa buong klase. Sir, anong sekreto? Actually, nung grade 1 ako, hindi ko gusto yung idea na pumasok sa school. Tumatakas ako nun sa school and gumagawa ko ng mga palusot, mga excuses para lang makatakas sa school. And then eventually, nagkaroon ng sudden turn of events nung recognition day namin nung grade 1 na na-awardan ako as top 1 ng klase namin. And doon ko nakita yung maliligaya at proud ng ngiti ng mga parents ko. And from that day on, pinangako sa sarili ko na I must protect those smiles. And up until now, yun yung pinanghawakan ko. And siguro sa service din, in my coming endeavor sa police service, yun yung panghahawakan ko to be true to service at i-maintain or protektahan yung reputation ng pamilya ko. Ayun. And syempre sir, malaking tulong din ang inspirasyon ang tatay mong pulis. Yes, tama po ako, no? Batiin mo sir yung tatay nating pulis, no? Sa tatay ko, Tatay Edwin, I know you feel proud today. Alam ko nanonood ka ngayon, and ipinapangako ko na gagawin ko yung lahat ng makakaya ko para maging totoo sa serbisyo, gaya nung ipinakita mo sa akin nung bata pa ako. Ayun, at bakit ako sir kinikilabutan? Ewan ko. Siguro ito wala pong halong biro, tumatayo yung balahibo ko. Dahil siguro sir, yung proud po ako hindi lang sa'yo, sa lahat po. Kasi kabataan talaga na tama, mailagay, mag-guide, maturuan. Kasi andyan po yung potential nyo sa mga kabataan. Ako, naging kabataan din. Andito yung potentials natin Pero kailangan na may mag-guide sa atin. At yun ang ginawa ng iyong family at ng ating akademya. Yes, sir. Kaya sir, pasalamatan mo ang ating academy. Unang-una po sa lahat, sa aming director, si Police Major General Christopher Carudan-Durong, sa amin pong Dean of Academics, Police Brigadier General Maria Sheila Templonedo Portento, and to our cadet, Commandant of Cadets, Police Brigadier General Bina Habana Guzman. Nagpapasalamat po ako kaisa po ng aming klase, naglawing class of 2025, sa pagbibigay sa amin ng isang environment kung saan hinubog kami, pinahusay, at hinanda na magserbisyo para sa inang bayan. Ayun, ito gusto kong itanong to What makes PNPA different from other academies or universities? So unang-una po sa lahat, sa loob ng academy, we live in a regimented way. Kumbaga, kung anong ginagawa ng isa, ginagawa ng lahat. Bawal pa isa-isa, bawal pa huli-huli, bawal pa una-una. And
we live by our mantra, yung honor code namin. We the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. And it will guide us toward our future endeavors as police officers to keep in ourselves tatak ng PNPA, justice, integrity, and service. Ayun. Justice, Integrity, and service. And service. At ano, sir, ang iyong nilulook forward? Ano ang iyong ini-envision bilang isang top 1 graduate ng PNPA pagpasok mo na ngayon sa real McCoy ng law enforcement? Actually, I want to experience the realities ng police service. Kaya pinili ko talaga na ma-assign sa malayo muna. Gusto kong ma-experience yung field. Gusto kong ma-experience yung realities. And gusto kong ma-test kung gaano ko ba kung gaano ko i-maintain yung sarili ko na mag-stick sa principles and virtues na tinuro sa amin sa academy. Ayun. So gusto mo ma-assign sa malayo muna. Ayun. Ma-feel ang real McCoy. And for sure po, ayan, though alam natin na may pressure, mataas ang demand, lalo na pag-graduate ng academy at lalo na top 1, pero alam po natin na kayang-kaya nyo po yan at kaya nyo pang higitan kung ano po ang ini-expect ng ating organization at ng community sa inyo. At ito po, sir, para sa ating mga manonood na mga kabataan na gusto ring pumasok sa PNPA, ano po ang inyong gustong ibigay na mensahe and words of encouragement na rin? Sa mga nanonood ngayon na gustong pumasok sa PNPA, I was once like you, nangarap. Pero ang ginawa ko, I had the courage to try. At sa pag-try na yun, dapat kaakibat nun yung effort and dedication. Kasi along the way, you will make sacrifices, you will face several challenges, and once you have that one purpose you wanted to protect and you wanted to keep hold on to, lahat ng challenges na yun, lahat ng barricades na makakaharap mo, you will overcome them. So, ang advice ko sa inyo, mag-try lang kayo. Because nothing is impossible once, as long as you believe in God. Ayun. At sa darating nga po na April 29, sir, graduation nyo na po. Pwede nyo pong i-invite ang ating mga kababayan, ang ating mga pamilya. Go ahead po, sir. So, on the upcoming April 29, 2025 will be our graduation. At iniimbitahan ko po kayo na kung hindi man kayo maka-attend physically, meron po tayong live broadcast ng graduation natin and pwede po natin panoorin yon and makita po natin. Hindi lang po ako ang matagumpay na nakapagtapos ng 4 na taon sa academy and hindi lang ako yung may istorya na pwedeng ipamahagi sa inyo, kundi 206 po kami na pwedeng magbahagi ng aming istorya. Iba't ibang mga challenges, iba't ibang mga burdens sa buhay na pwedeng mag-inspire sa inyo upang pumasok sa PNPA. Ayun, so napakagandang invitation po. At the same time, message na rin sa ating mga kababayan. Sir, ito last na po. Paki-promote po ng mga FB pages, contact numbers ng PNPA para sa mga gusto po na pumasok din. So sa mga gusto malaman kung ano pa talaga ang Philippine National Police Academy, you can visit our official website, pnpa.edu.ph, at ang official Facebook ng Philippine National Police Academy, ang Philippine National Police Academy Justice Integrity Service. And if you want to dig in deeper, meron kaming Facebook page ng core publication, yung official publication ng Cadet Corps Philippine National Police, kung saan binobroadcast namin, sinishare namin lahat ng activities within the Cadet Corps, kung saan makikita nyo hindi lang palakasan, hindi lang patalinuhan, kundi meron din kami mga activities na to promote holistic development ng isang kadete. Ayoko po, i-visit po natin yung mga nabanggit po ni Sir ng mga FB pages and website. Once again, congratulations po sa ating top 1 ng PNPA Police Cadet Mark Joseph L. Vito mula po dyan sa Gloria Oriental, Mindoro. Siya po itatanggap din ng Presidential Campilan Award, Journalism Campilan Award, and Best in Forensic Science, and Best in General Education. Ang dami naman, sir. Congratulations po, sa iyo po, sir, at sa lahat po ng ating graduating cadets ng PNPA Sinaglawin Class of 2025.